Ang hapon ay mainit at ang liwanag ng araw ay sumisilip sa kortina ng maliit nilang bahay. Naririnig mula sa labas ang tunog ng mga tricycle at sigawan ng mga bata. Ngunit sa loob ng tahanan ni Jones at Steph, isang tensyon ang namamayani. Si Jones, nakaupo sa sala habang nanonood ng TV, ay tila may mabigat na dinadala. Ang bawat kilos ni Steph sa kusina ay tila may kasamang kaba dahil alam niyang anumang mali ay maaaring magpasiklab sa init ng ulo ng kanyang asawa. Steph, ilang beses ko bang sasabihin na huwag mong ilalagay ang baso sa lababo nang hindi mo hinuhugasan? Bulyaw ni Jones. Ang kanyang tinig ay singtalas ng kutsilyo. Nagulat si Steph na nagmamadaling tumakbo upang ayusin ang sinasabi ng kanyang asawa. Pasensya na, Jones. Nakalimutan ko lang. Hugasan ko na ngayon. Mahinang sagot ni Steph, pilit na pinipigilan ang nanginginig na boses. Ngunit sa halip na tumigil, tumayo si Jones mula sa upuan at lumapit sa kanya. Hindi ba't palagi kang nakakalimot? Ang simple-simple ng mga bagay na hinihingi ko, hindi mo pa magawa ng maayos. Sabi nito, habang galit na itinuro ang baso. Tumango na lang si Steph, pilit na iniintindi ang galit ng asawa. Sa labas ng kanilang bahay, naririnig ng mga kapitbahay ang pagsigaw ni Jones. Ilan sa kanila ay pasimpleng sumisilip, habang ang iba ay nagbubulungan na lang. Hindi na bago sa kanila ang ganitong eksena, at minsan pa nga, may ilan nang nagtangkang makialam noon, ngunit tinanggihan iyon ni Steph. Si Steph, sa kabila ng paulit-ulit na sigawan at pagkapahiya, ay nanatiling tahimik. Sa kanyang puso, may nananatiling pag-asa na isang araw ay babalik ang dating Jones na minahal niya noon. Ang Jones na laging nakangiti, may lambing sa boses, at laging ipinaparamdam kung gaano siya kahalaga. Ngunit ngayon, tila ibang tao ang kanyang kaharap, isang lalaking puno ng galit at hinanakit na unti-unting sumisira sa kanilang pagsasama. Sa gabi, habang nakahiga si Steph sa kanilang kama, naramdaman niya ang malamig na espasyo sa pagitan nila ni Jones. Hindi man siya sinasabihan, alam niyang galit pa rin ito. Tahimik niyang pinahid ang luha sa kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ito ng asawa. Kinabukasan, bumisita si Steph sa bahay ng kanyang mga magulang. Tila naramdaman ng kanyang ina na may mabigat siyang dinadala. Steph, anak, kumusta na kayo ni Jones? Tanong ng kanyang ina habang inaayos ang kanilang hapagkainan. Maayos naman po, Nay. Abala lang talaga siya sa trabaho kaya medyo mainit ang ulo niya minsan. Sagot ni Steph, pilit na ngumiti kahit halatang hindi ito totoo. Ngunit hindi ito nakalampas sa ina niya. Anak, ilang beses ka nang dumadalaw dito, pero hindi ko na makita sa iyo ang dating saya mo. Kung may problema kayo, sabihin mo. Nandito lang kami. Sabi ng kanyang ina. Hawak ang kanyang kamay. Ngunit umiling si Steph. Ma, okay lang po talaga. Huwag na po kayong mag-alala. Sa kabila ng maamong salita, ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawang tulungan siya. Samantala, ang mga kapatid ni Steph ay nag-uusap na rin tungkol sa sitwasyon nito. Bakit parang hindi masaya si Ate Steph? Lagi na lang siyang mukhang pagod at malungkot. Tanong ng isa. Ngunit kahit nag-aalala sila, walang lakas ng loob ang sino man sa kanila na kumprontahin si Jones. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang parehong eksena. Sinisigawan ni Jones si Steph sa maliliit na bagay. Sa pagkaing hindi niya nagustuhan, sa damit na hindi agad nalabhan, o kahit sa oras ng pagsagot ni Steph sa kanyang tanong. Mas lalong nadagdagan ang pighati ni Steph dahil sa mga panlalait ng mga kapitbahay. Ang asawa ni Steph parang laging galit. Kawawa naman siya. Bulong ng isa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Steph sa tabi ni Jones. Pinapasa niya ang lahat ng sakit. Pilit na binibigyan ng dahilan ang galit ng asawa. Umaasa siyang babalik ang dating sigla sa kanilang pagsasama. Kahit unti-unti na niyang nararamdaman
na parang nawawala na ang kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang pagtitiis, hindi maalis ni Steph ang isang tanong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko pa kaya dadalhin ito? Sa maaliwalas na umaga, si Steph ay nagluluto sa kanilang kusina. Pilit niyang iniingatan ang bawat kilos. Mahinang paghalo sa kawali, maingat na paglalapag ng mga gamit upang hindi makalikha ng ingay na maaaring ikagalit ni Jones. Habang hinahalo ang sinangag, napansin niya ang isang kahon na nakaipit sa sulok ng kabinet. Inabot niya ito at nang buksan, isang lumang litrato ang lumabas. Hawak ang litrato, hindi maiwasan ni Steph ang bahagyang ngiti. Sa larawan, magkahawak kamay sila ni Jones. Nakangiti sa isa't isa habang nasa ilalim ng punong mangga noong kanilang unang date. Naalala niya ang araw na iyon. Ang init ng araw, ang hangin na tila nagpapadama ng tamis ng kanilang pagmamahalan, at ang masayang tawa ni Jones habang sinasabi nito kung gaano siya kaganda. Steph, ikaw na ang pinaka-espesyal na babaeng nakilala ko. Nangako ako sa sarili ko, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka, sabi ni Jones noong araw na iyon. Paulit-ulit na naglaro sa isipan ni Steph ang mga salitang iyon, tulad ng isang himig na hindi niya malimutan. Bumalik ang alaala ng mga araw na nanliligaw pa lamang si Jones. Isang lalaking puno ng saya, laging may baong bulaklak o maliit na pasalubong para kay Steph. Tuwing hapon, sinusundo siya nito mula sa trabaho kahit gaano kalayo, at laging sinasabi, hindi mo kailangang maglakad ng mag-isa. Basta kasama kita, ayos lang kahit malate ako sa susunod kong trabaho. Si Jones ay noon isang simpleng lalaki, ngunit puno ng pangarap at determinasyon. Lagi niyang pinapatawa si Steph sa mga kwentong, minsan ay wala namang kabuluhan, ngunit hindi niya magawang hindi tumawa. Sa tuwing nalulungkot si Steph, si Jones ang unang gumagawa ng paraan upang maibalik ang kanyang ngiti. Kung minsan sa pamamagitan ng biro, kung minsan naman ay sa tahimik na yakap. Ngunit ngayon, habang hawak ang lumang litrato, ang dating Jones ay tila naging isang alaala na lamang. Napaupo si Steph sa isang silya. Iniisip kung paano nagbago ang lahat. Saan sila nagkamali? Kailan naging malamig ang dati mainit na pagmamahalan? Bakit ang mga pangakong puno ng pagmamalasakit ay tila naging alikabok na nilipad ng hangin? Ramdam niya ang bigat ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa bawat ala-alang bumabalik, mas nararamdaman niya ang sakit ng kasalukuyan. Ang lalaking nangakong gagawin ang lahat para siya ay mapasaya, ngayon ay tila ang unang-unang nagpapahirap sa kanya. Hinaplos niya ang larawan, pilit na nararamdaman muli ang init ng kanilang dating pagsasama. Sa kabila ng mga tanong, may maliit na bahagi ng kanyang puso na ayaw sumuko. Hindi pa siguro huli ang lahat, naisip niya. Baka may natitira pang kabutihan sa kanya. Baka kaya pang ibalik ang dating Jones na minahal ko. Ito ang tanging pag-asa na pumipigil sa kanya mula sa tuluyang pagbagsak. Pinunasan niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Ibinaba niya ang litrato sa mesa at tumayo. Bagamat mabigat ang kanyang damdamin, nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa. Hindi niya alam kung kailan, ngunit umaasa siya na darating ang araw na ang kanilang kwento ay muling magiging masaya, tulad ng mga araw na nasa larawan. Maghahating gabi na nang umuwi si Jones mula sa inuman kasama ang mga kaibigan. Pabagsak siyang pumasok sa bahay at agad na naramdaman ni Steph ang masangsang na amoy ng alak. Si Steph, na naghintay ng hapunan para sa asawa, ay tahimik na nagligpit ng mesa habang pinipigilang mapansin ang bigat ng bawat yabag nito. Napansin ni Jones ang malamlam na liwanag sa kusina at biglang umupo sa silya. Tila may mabigat na dinadala. Steph, panimula ni Jones habang hinahagod ang kanyang noo. Ano bang silbi ng lahat ng ginagawa natin kung hanggang ngayon wala pa rin tayong anak? Ang tono niya ay puno ng pagod at inis. Si Steph, bagamat sanay na sa ganitong tanong, ay napatigil at tumingin sa asawa. Jones, sinusubukan ko naman ang lahat para maging maayos tayo.
Mahinahong sagot niya. Ngunit agad siyang pinutol ni Jones. Subukan! Ilang taon na tayo nagsasama, Steph. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa atin? Sigaw ni Jones, puno ng hinanakit. Sa puntong ito, alam ni Steph na hindi na siya makakapagpaliwanag. Hinayaan niya na lang si Jones na ilabas ang lahat ng hinanakit nito. Ang kanilang kawalan ng anak ay matagal nang naging malaking usapin sa kanilang pagsasama. Ngunit para kay Jones, ang problema ay hindi lang usapin ng pagkakaroon ng anak. Ito ay naging isang simbolo ng kanyang pagkabigo bilang asawa at lalaki. Madalas niyang marinig ang mga biro ng kanyang mga kaibigan tuwing may inuman. Pare, bakit ba hanggang ngayon tahimik pa rin ang bahay niyo? Hindi ka pa ba marunong? Tukso ng isa sa mga kasama niya, sabay tawanan ng grupo. Tinatangka ni Jones na baliwalain ang ganitong mga biro, ngunit lalong bumibigat ang kanyang loob sa bawat ulit nito. Sa kanyang isipan, siya ang nagiging tampulan ng panunuya at sinisisi niya si Steph bilang ugat ng lahat ng ito. Sa kanilang lugar, hindi rin nakatulong ang mga chismis ng mga kapitbahay. Tuwing dumadaan sila ni Steph, may maririnig silang bulong. Kawawa naman niyang si Jones. Walang tagapagmana. Siguro naman babae ang problema. Sabi ng isang ali na halatang sinasadya upang marinig ng mag-asawa. Hindi may kakaila na si Steph ang palaging nagiging target ng galit ni Jones. Sa bawat pagkakataon, siya ang sinisisi nito sa kanilang kawalan ng anak. Sa kabila nito, hindi pa nila napag-uusapan ng maayos ang tungkol sa pagpapatingin sa doktor. Para kay Jones, ang ideya ng konsultasyon ay isang pagpapakita ng kahinaan. Para naman kay Steph, ang kawalan ng aksyon ay tila pagtanggi ni Jones na harapin ang tunay na problema. Sa kabila ng lahat, nanatili si Steph na matiyagang umaasa na maaayos din ang lahat. Patuloy siyang nananalangin sa kabila ng lahat ng pait na dinadala. Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas. Gawin mo pong bukas ang isip ni Jones at tanggapin kung anuman ang plano ninyo para sa amin. Sambit niya sa panalangin tuwing gabi. Ito na lamang ang kanyang pinanghahawakan sa gitna ng mga sigawan, malamig na pagtrato, at patuloy na panghuhusga ng iba. Ang pamilya ni Steph, na tahimik na saksi sa kanyang sitwasyon, ay unti-unti nang nagkikimkim ng galit kay Jones. Sa bawat kwento ni Steph, tuwing siya'y dumadalaw, palaging kapansin-pansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit kahit na gusto nilang makialam, takot sila na baka mas lalong bumigat ang sitwasyon ni Steph kung haharapin nila si Jones. Isang beses, habang nag-uusap ang kanyang mga kapatid, nagtanong ang bunso nilang babae, "Bakit ba hindi natin tulungan si ate? Kitang-kita naman na nahihirapan na siya." Sumagot ang kanilang panganay, "Gusto ko rin siyang tulungan, pero paano kung mas lalo lang siyang mapahamak? Ang hirap makialam sa relasyon ng mag-asawa." Sa kabila ng kanilang mga diskusyon, nagpasya silang maghintay na si Steph mismo ang magpahayag ng tulong. Subalit, sa loob-loob nila, nasasaktan silang makita ang tahimik na pagtitiis ng kanilang kapatid. Samantala, si Jones, sa tuwing nag-iisa, ay tahimik ding nilalamon ng sariling galit at kawalan ng kasiguruhan. Para bang lahat ng hinanakit at insecurities niya ay unti-unting nagiging pader na nagpapalayo sa kanya at kay Steph. Ngunit sa halip na harapin ang sitwasyon, patuloy niyang ibinubuntong ang galit sa kanyang asawa. Tila ba iyon lamang ang paraan para maibsan ang bigat na kanyang nararamdaman? Ngunit sa kanyang puso, may bahagi ring nagtatanong, bakit ganito? Bakit tila unti-unting nasisira ang lahat ng pinangarap namin ni Steph noon? Isang gabi, naupo si Jones sa mesa. Ang kanyang nooy nakakunot habang tila malalim ang iniisip. Si Steph, tahimik na naguhugas ng pinggan, ay pansin ang bigat ng aura ng asawa. Alam niyang may gustong sabihin si Jones, ngunit hinintay niyang magsalita ito ng kusa. "Steph," bungad ni Jones habang naglaro ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. "Hindi na tayo pwedeng ganito palagi. Hindi tayo umaangat.
At mas lalo lang akong naiinis sa sitwasyon natin. Tumigil si Steph sa ginagawa at humarap kay Jones. Sa kabila ng takot at kaba, naghintay siya sa susunod na sasabihin ng asawa. Ano ang ibig mong sabihin, Jones? Maingat niyang tanong. Maghanap ako ng trabaho sa ibang bansa. Sagot nito. O kaya ikaw na lang ang umalis. Mag-OFW ka na. Mas madali kang makakahanap ng trabaho sa abroad at makakatulong yon para sa pagpapagamot natin. Kung kailanman tayo magpapatingin. Natigilan si Steph. Bagamat sanay siyang sundin ang mga desisyon ng asawa, mabigat sa kanyang loob ang ideya na iwanan ang kanilang bahay, ang kaisa-isang lugar na sa kabila ng lungkot ay kanyang sinilungan. Ngunit alam din niyang walang ibang solusyon kung gusto nilang magtaguyod. Mabigat sa akin ang iwan ka, Jones? Mahinang sagot ni Steph, halos pabulong. Pero kung iyon ang tingin mong makakabuti para sa atin, gagawin ko. Kinabukasan, nagsimula silang magplano. Si Steph ang mag-a-apply para maging OFW habang si Jones ay mananatili muna sa bahay ng mga magulang ni Steph. Pinaplansya nila ang mga dokumento at kahit sa gitna ng kanilang iringan, naroon pa rin ang isang maliit na sinag ng pag-asa na baka sa pagkakataong ito, maging maayos na ang kanilang buhay. Sa bawat hakbang ng paghahanda, si Steph ay tahimik na nakipagbuno sa sarili niyang damdamin. Kaya ko ba ito? Tanong niya sa sarili. Hindi lamang ang hirap ng pagtatrabaho sa ibang bansa ang kanyang iniisip, kundi ang ideya na baka mas lumala pa ang relasyon nila ni Jones kapag nagkalayo sila. Subalit nangako siya sa kanyang sarili. Gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan naming dalawa. Bulong niya habang pinupunasan ng luhang hindi niya mapigilang tumulo. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Ang kanyang pamilya, bagamat halata ang lungkot, ay sinamahan siya sa airport. Si Jones, sa halip na magpakita ng emosyon, ay tila wala sa mood at nagmamadaling tapusin ang pamamaalam. Mag-ingat ka na lang, sabi ni Jones nang walang emosyon, habang iniiwasang tingnan ang kanyang asawa. Umiling si Steph, ngunit pilit siyang ngumiti. Salamat, Jones. Gagawin ko ang lahat para sa atin. Sa airport, niyakap siya ng kanyang ina at mga kapatid. Ang kanilang mga matay puno ng luha, ngunit walang nagsalita ng tungkol sa tunay nilang nararamdaman. Pare-pareho silang may takot sa kanilang mga puso. Takot sa mga posibleng mangyari habang wala si Steph. Habang naglalakbay si Steph patungo sa ibang bansa, si Jones ay umuwi sa bahay ng mga magulang ni Steph. Sa unang tingin, tila maayos naman ang kanyang pakikitungo sa kanila. Ngunit hindi nila maiwasang pansinin ang tila kawalan nito ng malasakit kay Steph. Isang hapon, narinig ng ina ni Steph si Jones habang kausap nito ang isang kaibigan sa telepono. Wala akong pakialam kung mahirapan siya doon, sabi ni Jones, bahagyang nakangisi. Basta magpadala siya ng pera. Kung hindi, alam ko na kung paano ko siya mapapakinabangan. Napansin ng ina ni Steph ang tila kakaibang tono ng boses ni Jones. Kahit walang malinaw na detalye, naramdaman niyang may masamang binabalak ang kanyang manugang. Ngunit hindi siya sigurado kung paano iyon haharapin. Samantala, si Steph, na ngayoy nasa ibang bansa na, ay nagsimula ng magtrabaho bilang personal assistant ng isang kilalang negosyanteng Arabo. Sa kabila ng pangungulila, sinikap niyang gawing maayos ang bawat araw. Para ito sa amin, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing naiisip niya si Jones at ang kanilang plano. Hindi alam ni Steph na habang unti-unti niyang nilalabanan ang kanyang lungkot at hirap, si Jones naman ay abala sa pagpaplano ng isang bagay na maaaring tuluyang makasira sa kanilang pagsasama. Sa unang araw ni Steph sa trabaho bilang personal assistant ng isang bilyonaryong Arabo na si Khalid, agad niyang naramdaman ang kakaibang sigla ng paligid. Ang opisina ni Khalid ay matatagpuan sa isang mataas na gusali sa gitna ng lungsod na napapalibutan ng malinis at magagarang tanawin. Ang kanyang unang impresyon sa bagong amo ay magaan.
Si Khalid ay magalang, tahimik, at tila hindi mahilig sa komplikasyon. "Magandang umaga, Steph," bati ni Khalid sa kanyang mababang tinig. Sabay abot ng kamay upang i-welcome siya sa trabaho. Sa kabila ng pagiging bilyonaryo, kapansin-pansin ang pagiging simple nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Steph na hindi siya minamaliit o pinipilit gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti niyang natutunan ang kanyang mga tungkulin. Madalas siyang mag-ayos ng schedule ni Khalid, maghanda ng mga dokumento, at magplano ng mga business trips nito. Hindi naging mahirap para kay Steph ang trabaho. Ang pagiging organisado niya at maingat sa detalye ay agad napansin ni Khalid. "Steph, napakagaling mo sa trabaho," sabi ni Khalid isang hapon habang binabasa nito ang isang ulat na inihanda niya. "Hindi ko alam kung paano ako nakaraos bago ka dumating." Ngumiti si Steph. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabalik ang kanyang tiwala sa sarili. Sa unang pagkakataon, mula nang iniwan niya ang Pilipinas, naramdaman niyang may halaga siya, hindi lamang sa trabaho, kundi bilang isang tao. Habang tumatakbo ang mga buwan, masaya si Steph sa kanyang trabaho. Maayos ang kanyang kalagayan. May sariling kwarto siya sa tirahan ng mga empleyado at sapat ang kita upang makapagpadala sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Regular siyang kinakamusta ng kanyang ina at mga kapatid na palaging nag-aalala sa kanyang kalagayan. "Steph, kumusta ka dyan?" tanong ng kanyang ina sa isang video call. "Mabuti po, Nay," sagot ni Steph habang pinipilit ang isang ngiti. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang pamilya ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Bagamat magaan ang trabaho, madalas niyang naiisip si Jones at ang kanilang sitwasyon. Bihira itong tumawag o magparamdam, at kung minsan ay parang pilit ang tono nito kapag kinukumusta siya. "Salamat anak sa lahat ng sakripisyo mo," dagdag ng kanyang ina. Tanging tumango si Steph, pilit na tinatago ang kalungkutan. Isang araw, napansin ni Khalid na tila tahimik si Steph kaysa sa dati. Hindi niya magawang mag-focus sa trabaho at tila laging may bumabagabag sa kanyang isipan. "Steph, maaga kang umuwi ngayon," sabi ni Khalid. "Mukhang pagod ka. Siguraduhin mong alagaan ang sarili mo." Napatitig si Steph sa kanya. Tila hindi inaasahan ang ganitong malasakit mula sa kanyang amo. "Salamat po, Sir Khalid." Mahinang tugon niya, ngunit hindi na kontento si Khalid. Sa isang pagkakataon, habang sila ay nasa opisina, tahimik siyang nagtanong kay Steph, "Maaari ba kitang tanungin ng personal? Alam kong maayos ang trabaho mo rito, pero bakit parang palagi kang malungkot?" Nagulat si Steph sa tanong, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang mga mata. Nagdalawang isip siyang sagutin si Khalid, ngunit sa kalaunan ay napagpasyahan niyang magsalita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa, ang mga alitan nila, at ang hirap na dinadala niya bago siya umalis ng Pilipinas. "Gusto ko pong maayos ang buhay namin," ani Steph, halos pabulong. "Pero minsan, hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin." Tahimik na nakinig si Khalid habang nagbubukas si Steph ng kanyang damdamin. Sa bawat salita, naramdaman ni Steph ang bigat na unti-unting nababawasan. Si Khalid, na sanay sa mga negosasyon at pakikitungo sa iba't ibang tao, ay naging sandigan ni Steph sa paraang hindi niya inaasahan. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging malapit si Steph kay Khalid. Hindi ito pilit, kundi isang natural na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Hindi lamang siya ang kanyang amo. Si Khalid ay isang taong may malalim na malasakit sa kanyang mga tauhan. Tuwing may pagkakataon, tinatanong niya si Steph tungkol sa kanyang kalagayan, hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang tao. Sa kabila ng mas magaan na pakiramdam, si Steph ay nananatiling maingat. Alam niyang hindi niya dapat kalimutan ang kanyang layunin sa pagpunta sa ibang bansa, ang pag-angat ng kanilang buhay mag-asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maitatanggi na ang pagkakaroon ni Khalid sa kanyang buhay
ay nagdudulot ng kakaibang kapanatagan na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa Pilipinas, nagtataka si Jones kung bakit tila napakagaan ng buhay ni Steph sa ibang bansa. Nabalitaan niya mula sa ilang kamag-anak na ang amo ni Steph, si Khalid, ay isang bilyonaryong Arabo na may malawak na negosyo sa iba't ibang bansa. Ang inggit at galit na dati nang bumabalot sa kanyang damdamin ay lumala pa. Sa halip na matuwa sa tagumpay ni Steph, naisip niya ang posibilidad na mapakinabangan ang sitwasyon nito para sa kanyang sariling interes. Isang gabi, habang nag-iisa sa bahay ng mga magulang ni Steph, napuno ang isip ni Jones ng masasamang ideya. Pinagtagni-tagni niya ang mga balita at kwento tungkol kay Khalid. Ang yaman nito, ang impluwensya, at ang kabutihan nito sa mga empleyado. Unti-unti, nabuo ang isang makasariling plano sa kanyang isipan. Paano kung pagkakitaan ko si Steph? Kung bilyonaryo ang amo niya, siguradong handa itong magbayad para sa kanya. Kinabukasan, hinanap ni Jones ang contact number ni Khalid gamit ang mga impormasyon mula sa pamilya ni Steph. Nang makuha ito, hindi siya nagdalawang isip na tumawag. Sa kabilang linya, tumugon ang isang kalmadong boses. "Hello, this is Khalid speaking," sagot ni Khalid. Bahagyang nag-aalangan si Jones sa umpisa, ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Sa matigas at walang paggalang na tono, sinabi niya, "Si Jones ito ang asawa ni Steph. May alam akong paraan para masigurado mong hindi ka mawawalan ng isang mahusay na empleyado." Nagulat si Khalid. "Pardon? I don't understand what you mean." Sagot niya, halatang nagtataka. Diretsahang sinabi ni Jones ang kanyang intensyon. "Kung gusto mong manatili si Steph sa trabaho mo, kailangan mong magbayad. Kung hindi, pababalikin ko siya sa Pilipinas. Pero kung gusto mo siyang makuha ng tuluyan, pwede kitang kausapin tungkol sa presyo." Nanigas si Khalid sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa kawalan ng respeto ni Jones. Hindi lamang kay Steph kundi pati sa sarili nito bilang asawa. Nagpigil siya ng galit at sinubukang unawain ang buong sitwasyon. "Are you saying you want to sell your own wife?" Tanong ni Khalid, pilit na pinananatiling kalmado ang kanyang tinig. "Hindi ko na problema kung paano mo iisipin yan. Ang kailangan ko lang ay pera," sagot ni Jones. Ang boses nito'y puno ng kumpiyansa na tila ba hawak niya ang sitwasyon. Sa puntong ito, hindi na nag-atubili si Khalid. Matapos ang tawag, agad siyang kumilos. Tinawagan niya ang kanyang mga abogado at ipinaalam ang nangyari. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, inihanda nila ang mga kinakailangang hakbang upang maparusahan si Jones sa kanyang balak. Sa ilalim ng batas ng bansa ni Khalid, ang attempted human trafficking ay isang seryosong krimen. Sa loob lamang ng ilang araw, napag-alaman ng mga awtoridad sa Pilipinas ang ginawa ni Jones. Sa pamamagitan ng mga ebidensyang nakalap mula sa tawag, mabilis na nahuli si Jones at dinala sa presinto. Hindi makapaniwala si Jones na napakabilis ng naging aksyon laban sa kanya. Sa halip na ang akala niyang pera, ang dumating sa kanya ay mga posas at mabigat na kaso. Samantala, hindi inaasahan ni Steph ang sumunod na mga pangyayari. Habang nasa trabaho siya, lumapit si Khalid sa kanya at maingat na ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nang marinig ni Steph ang balita, tila gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala na ang sariling asawa niya ang magpaplano ng ganoong kasamaan laban sa kanya. "Jones, ginawa niya iyon?" Tanong ni Steph, ang boses niya ay nanginginig sa sakit at galit. Tumango si Khalid, ngunit sinigurado niyang magsalita ng maingat. "Steph, I'm sorry you had to hear this, but you deserve to know the truth." Naramdaman ni Steph ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang taong inaasahan niyang magiging kasama niya sa laban ng buhay ay siya pang nagbenta ng kanyang dignidad. Hindi niya napigilang mapaluha, ngunit sa kabila nito, pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. "Salamat, Sir Khalid, sa ginawa ninyong paraan para pigilan siya," sambit niya. Sa kabila ng gulo,
Naramdaman niya ang tunay na malasakit ni Khalid sa kanya. Ngunit ang sakit ay nanatili. Isang sugat na kailangang maghilom sa paglipas ng panahon. Pagkatapos malaman ni Steph ang ginawa ni Jones, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalang pag-asa. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinili niyang mahalin at pagtiisan ay parang puwersang unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Sa kabila nito, si Khalid ay tahimik ngunit matatag na tumayo sa kanyang tabi, ginagampanan ang papel ng tagapagtanggol at kaibigan. "Steph," malumanay na sabi ni Khalid habang sila'y nakaupo sa isang tahimik na bahagi ng opisina. "Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon, pero hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Narito ako para tumulong." Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, naramdaman ni Steph na hindi siya nag-iisa. Ang simpleng mga salita ni Khalid ay tila isang kamay na nag-abot sa kanya mula sa dilim. Hindi niya maiwasang lumuha, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kaunting ginhawa ang kanyang pag-iyak. Nagbigay si Khalid ng isang malumanay na ngiti. "Hindi kailangang gawin mo ito ng mag-isa. Narito ako at susuportahan kita sa anumang paraan na makakaya ko." Sa mga sumunod na linggo, naging malaking sandalan si Khalid kay Steph. Hindi lamang sa aspeto ng legal na proseso, kundi pati sa emosyonal na aspeto ng kanyang paggaling. Nagsimula siyang bigyan ni Khalid ng oras upang makapagpahinga. Binigyan niya rin si Steph ng access sa mga therapist na maingat niyang pinili upang makatulong sa paghilom ng kanyang trauma. Minsan, habang magkasama silang nakaupo sa hardin ng opisina, tahimik na nagtanong si Khalid, "Ano ang mga pangarap mo, Steph? Hindi bilang asawa ni Jones o bilang empleyado, kundi bilang ikaw." Nagulat si Steph sa tanong. Sa mahabang panahon, hindi niya naisip ang sarili niyang pangarap dahil palagi niyang inuuna ang iba. "Hindi ko alam," sagot niya nang may pag-aalinlangan. "Parang nakalimutan ko na kung ano ang gusto ko para sa sarili ko." "Darating ang panahon na malalaman mo," sagot ni Khalid. "At kapag nangyari iyon, gagawin ko ang lahat para suportahan ka." Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumabalik ang tiwala ni Steph. Hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa ibang tao. Si Khalid, na dati itinuturing niyang amo, ay naging isang tunay na kaibigan. Ang bawat kilos at salita nito ay puno ng malasakit, walang bahid ng pag-aalala sa sariling kapakanan. Dahil sa kanyang kabaitan at pagiging matiyaga, hindi maikakailang nagsimula ring magkaroon ng spark ang relasyon nilang dalawa. Hindi ito isang biglaang damdamin, kundi isang tahimik at natural na pag-usbong ng koneksyon na hindi nila inaasahan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nag-usap silang dalawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa terrace ng opisina. "Steph," bungad ni Khalid, "alam kong mahirap para sa iyo na magtiwala muli. Ngunit gusto kong malaman mo, narito ako hindi para sirain ang natitira sa iyo, kundi para tulungan kang buuin muli ang sarili mo." Napatingin si Steph sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang takot o pag-aalinlangan. Sa halip, naroon ang kakaibang kapanatagan. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan. Tumango siya at bahagyang ngumiti. "Salamat, Khalid. Hindi ko alam kung saan ako ngayon kung wala ka." Hindi nila kailanman minadali ang mga bagay. Alam ni Khalid ang pinanggalingan ni Steph at ginagalang niya ang oras at espasyong kailangan nito. Ngunit sa kabila ng kanilang maingat na mga hakbang, hindi maikakailang ang relasyon nilang dalawa ay unti-unting naging mas malalim. Hindi ito base sa kasalukuyang sitwasyon lamang, kundi sa tiwala, respeto, at pagkakaunawaang nabuo sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Lumipas ang ilang buwan matapos ang matinding pagsubok na pinagdaanan ni Steph. Sa wakas, natapos din ang proseso ng legal na pagpapawalang bisa ng kanyang kasal kay Jones. Habang hawak niya ang opisyal na dokumento, hindi niya mapigilang maluha. Ang mga ito ay luha ng kalayaan, ng pag-asa, at ng bagong simula.
Si Khalid, nakasama niya sa opisina nang dumating ang balita, ay tahimik na tumayo sa tabi niya. "Congratulations, Steph," sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng sinseridad. "This is the start of a new chapter for you." Napatingin si Steph kay Khalid at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na libre siya. Hindi lamang mula sa dating kasal, kundi mula sa lahat ng takot at sakit na binitbit niya sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang linggo, muling kinausap ni Khalid si Steph, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang alok ay hindi tungkol sa trabaho bilang assistant. "Steph," panimula ni Khalid habang nakaupo sila sa isang opisina na tanaw ang malawak na lungsod. "Nakita ko kung gaano ka kahusay at kung gaano kakalaki ang naitutulong mo sa negosyo. Sa tingin ko, oras na para gawin kitang partner." Nagulat si Steph. Hindi niya inaasahan ang ganitong alok mula kay Khalid. "Partner? Pero hindi ko alam kung kakayanin ko yon," sagot niya, halatang nag-aalangan. Ngunit ngumiti lamang si Khalid. "Kayang-kaya mo. Ang kakayahan mo at ang sipag mo ang nagtulak sa akin na magtiwala sa iyo. This isn't just about work, Steph. This is about giving you the chance to build something for yourself." Sa mga sumunod na araw, sinimulan nilang ayusin ang mga detalye ng partnership. Unti-unting natutunan ni Steph ang mas malalalim na aspeto ng negosyo. At sa bawat hakbang, naging mas tiwala siya sa sarili. Hindi na siya ang dating Steph na takot at nagdadalawang isip. Ngayon, siya ay isang babaeng handang harapin ang hamon ng bagong buhay. Kasabay ng kanyang tagumpay sa trabaho, nagdesisyon si Steph na dalhin ang kanyang pamilya sa piling niya. Nang ibahagi niya ang balita sa kanyang ina at mga kapatid, hindi maikakailang napaluha sila sa saya. "Anak, sa wakas, magkakasama na tayong muli," sabi ng kanyang ina sa telepono. Ang boses nito'y nanginginig sa emosyon. Ginawa ni Khalid ang lahat upang masiguradong magiging maayos ang paglipat ng pamilya ni Steph. Pinaghandaan niya ang kanilang tirahan, edukasyon ng kanyang mga pamangkin, at maging ang bagong simula ng bawat isa sa kanila. Sa bawat detalye, naramdaman ni Steph ang malasakit ni Khalid, hindi lamang sa kanya, kundi sa mga taong mahalaga sa kanya. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, inimbitahan ni Khalid si Steph sa isang simpleng hapunan sa kanilang paboritong rooftop restaurant. Sa gitna ng malambot na liwanag ng kandila at malamig na hangin, humugot si Khalid ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Steph," panimula ni Khalid habang dahan-dahang lumuhod. "Sa bawat araw na magkasama tayo, mas nararamdaman ko kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Hindi lang kita tinutulungan, natututo rin ako mula sa iyo. Gusto kong ipagpatuloy ang buhay na ito kasama ka. Bilang partner, bilang kaibigan, at higit sa lahat, bilang asawa." Hindi mapigilan ni Steph ang mapaluha. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, heto siya ngayon, nasa harap ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. "Yes, Khalid." "Oo," sagot niya, ang kanyang tinig puno ng saya at emosyon. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang ngiti at saya sa buhay ni Steph. Sa tuwing nakikita siya ng kanyang pamilya, kapansin-pansin ang pagbabago. Ang dati niyang malungkot na mga mata ay puno na ngayon ng liwanag, at ang kanyang dating takot ay napalitan ng tiwala sa sarili. Si Khalid, na naging sentro ng kanyang bagong buhay, ay patuloy na naging matatag na katuwang. Hindi lamang nila ibinahagi ang tagumpay sa negosyo, kundi pati ang pagbuo ng mga plano para sa kanilang hinaharap. Para kay Steph, ang lahat ng sakit at hirap na kanyang tiniis ay tila naging bahagi lamang ng mas malaking kwento ng kanyang tagumpay at kaligayahan. Sa wakas, naramdaman niya na nasa tamang landas na siya, kasama ang tamang tao para sa isang panibagong simula. Isang maaliwalas na araw, sa ilalim ng isang simpleng canopy na may dekorasyong mga puting bulaklak at berdeng dahon, ikinasal sina Steph at Khalid. Ang seremonya ay payak ngunit puno ng pagmamahalan. Ginanap sa isang tahimik na lugar na tanaw
ang tanawin ng kabundukan. Dumalo ang pamilya ni Steph, kasama ang kanyang ina at mga kapatid, na hindi maitago ang saya para sa kanya. Ang kanilang mga matay puno ng luha habang pinapanood ang kanilang mahal sa buhay na muling natagpuan ang kaligayahan. Habang si Khalid at Steph ay nagpapalitan ng mga panata, nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Steph, ani Khalid, pangako ko na sa bawat araw, magiging katuwang mo ako hindi lamang sa mga tagumpay, kundi lalo na sa mga pagsubok. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong mahalin ka. Ngumiti si Steph, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Khalid, ikaw ang sagot sa mga dasal ko. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na ang tunay na pagmamahal ay mapagpatawad, mapagtiwala, at puno ng malasakit. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Ang kanilang mga salita ay naging simbolo ng pagsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon, nabiyayaan sina Steph at Khalid ng 2 anak, isang batang lalaki at isang batang babae. Si Omar, ang kanilang panganay, ay isang masiglang bata na laging puno ng kuryosidad, habang si Amira, ang kanilang bunso, ay masayahin at mahilig sa sining. Ang bawat araw sa kanilang bahay ay puno ng tawanan, kwentuhan at pagmamahalan. Para kay Steph, ang pagkakaroon ng pamilya ay parang pagtupad sa isang pangarap na matagal niyang inasam. Sa bawat yakap ng kanyang mga anak, nararamdaman niya ang isang uri ng kaligayahang hindi maipaliwanag. Mama, tawag ni Amira, isang umaga habang hawak ang isang crayon drawing. Tingnan mo, ginawa ko ito para sa iyo. Ang simpleng sandali ay sapat na upang mapuno ng saya ang puso ni Steph. Habang lumalago ang kanilang pamilya, patuloy rin ang pag-usbong ng kanilang negosyo. Sa tulong ng mga koneksyon ni Khalid, hindi lamang naging matagumpay ang kanilang kumpanya, kundi naging inspirasyon din ito sa maraming tao. Pinili nilang magtayo ng mga proyekto na tumutulong sa mga nangangailangan, kabilang ang pagbibigay ng trabaho sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa sa buhay. Si Steph ay naging mukha ng mga programang ito at madalas siyang magsalita sa harap ng mga empleyado at benepisyaryo. Hindi kailanman huli ang lahat para bumangon at magsimula muli, madalas niyang sinasabi. Sa kanyang boses, naroon ang tapang at pag-asa na mula sa kanyang sariling karanasan. Samantala, ang pamilya ni Steph ay lubos na nagpapasalamat kay Khalid sa lahat ng kabutihan nito. Ang kanyang ina, na minsang puno ng pag-aalala para sa anak, ay laging binibigkas ang pasasalamat sa tuwing makikita ang kasiyahan ni Steph. Khalid, sabi niya isang hapunan, hindi namin alam kung paano namin pasasalamatan ang lahat ng ginawa mo para kay Steph at sa aming pamilya. Hindi ka lamang asawa niya, kundi tunay na biyaya sa aming lahat. Ngumiti si Khalid at tumugon ng may kababaang loob. Ang kaligayahan ni Steph ang pinakamahalaga sa akin. Ang pamilya niya ay pamilya ko rin. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil tinanggap ninyo ako ng buong puso. Sa kabila ng lahat ng kaligayahan, hindi nalimutan ni Steph ang kanyang nakaraan. Isang hapon habang naglalakad siya sa hardin kasama si Amira, bigla niyang naalala si Jones. Ang sakit na dulot ng pagtataksil nito ay tila naging bahagi na lamang ng kanyang kwento. Hindi na isang sugat kundi isang aral. Natuto siyang magpatawad kahit hindi humingi ng tawad si Jones. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang paglalaro ng kanyang anak. Pero hindi ko hahayaang ang galit ko ay maging hadlang sa kasalukuyan at sa kinabukasan. Sa bawat araw na lumilipas, si Steph ay unti-unting nagiging masaya, buo at panatag. Ang kanyang buhay kasama si Khalid at ang kanilang mga anak ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, may pag-asa pa rin para sa kaligayahan at muling pagsisimula. Matapos ang 3 taon sa kulungan, lumaya si Jones. Matamlay ang kanyang mga mata at halata ang bigat ng kanyang pinagdaanan sa loob ng piitan.
Ang dating mayabang at mainit ang ulo ay ngayon tila pinatanda ng mga taon at karanasang nagturo sa kanya ng aral. Habang palabas siya ng kulungan, may bahid ng kaba sa kanyang puso. Kaba hindi lamang sa panibagong buhay na haharapin niya, kundi sa posibilidad na muling harapin ang babaeng minsang minahal niya, ngunit kanyang sinaktan. Sa kabila ng takot at hiya, isang bagay ang malinaw kay Jones. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Steph. Alam niyang walang kasiguraduhan kung tatanggapin nito ang kanyang paumanhin. Ngunit sa kanyang isipan, iyon ang unang hakbang upang maibalik ang kahit kaunting dignidad sa kanyang sarili. Nang makabalik siya sa kanilang lumang lugar, maraming bagay ang nagbago. Ang bahay na dati nilang tinirhan ni Steph ay tila mas tahimik na ngayon, hindi na pinamumugaran ng sigawan at alitan. Wala na si Steph doon, ngunit nagtanong-tanong si Jones sa ilang kakilala at kapitbahay. Nalaman niyang si Steph ay nasa ibang bansa pa rin at kasama na ang kanyang bagong pamilya. Hindi naging madali para kay Jones ang impormasyon. Pakiramdam niya ay tuluyang naselyuhan ang wakas ng kanilang kwento. Ngunit sa kabila nito, alam niyang kailangan niyang ituloy ang paghahanap. Hindi para muling subukang bawiin si Steph, kundi upang ibigay ang matagal na niyang utang na paghingi ng tawad. Pagkalipas ng ilang linggo, nagawa ni Jones na mahanap ang address ni Steph sa tulong ng isang dating kaibigan nito. Naglakbay siya patungo sa lugar kung saan naroon si Steph. Nang makarating siya sa malawak na bahay na napapaligiran ng mga magagandang halaman, sandali siyang natigilan. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang papalapit sa pinto. Nag-doorbell si Jones at ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Steph ang lumabas, maganda at kalmado, tila wala na ang bigat na minsang bumalot sa kanyang pagkatao. Napansin agad ni Steph ang figura ni Jones, ngunit sa halip na galit, tanging kalmadong ekspresyon ang kanyang ipinakita. "Jones?" sabi ni Steph sa mababang tinig. Halatang nagulat ngunit kalmado. "Steph!" sagot ni Jones. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. "Gusto ko lang sanang humingi ng tawad." Tahimik na tinanggap ni Steph ang mga salita ni Jones, ngunit hindi siya lumapit. Pinanatili niya ang distansya, hindi para saktan ito, kundi dahil alam niyang hindi niya kailangang bumalik sa nakaraan. "Matagal ko nang napatawad ang lahat ng ginawa mo," sabi ni Steph. "Hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil gusto kong maging malaya sa bigat ng galit at sakit." Ramdam ni Jones ang lungkot at ang kabigatan ng kanyang ginawa noon. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang tiwala ni Steph, ngunit sapat na para sa kanya na malaman na napatawad siya nito. "Salamat, Steph," sabi ni Jones. "Wala akong karapatang humiling pa ng kahit ano. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko." Pagkatapos ng pag-uusap na yun, nagdesisyon si Jones na huwag nang guluhin ang tahimik na buhay ni Steph. Umuwi siya sa probinsya kung saan sinimulan niyang buuin muli ang kanyang pagkatao. Natuto siyang magtrabaho ng simple at tahimik. Sa mga panahong mag-isa siya, madalas niyang balikan ang mga pagkakamali niya. Ngunit sa halip na magpakalugmok, pinili niyang gamitin ang mga ito bilang aral. Sa kanyang introspeksyon, naintindihan ni Jones na ang galit at insecurities na kanyang dala noon ay nagmula sa kanyang sariling mga pagkukulang. Natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga kamalian at hinanap ang kapatawaran hindi lamang mula sa iba, kundi mula rin sa kanyang sarili. Samantala, si Steph ay nanatiling masaya at matatag kasama ang kanyang pamilya. Hindi na siya nagdadala ng anumang galit mula sa nakaraan at ang kanyang buhay ay naging puno ng pagmamahalan at kapayapaan. Sa bawat araw na kasama niya si Khalid at ang kanilang mga anak, mas naramdaman niya ang kahalagahan ng pagtanggap sa mga bagay na hindi maibabalik at pagtuon sa mga bagay na nagbibigay ng bagong pag-asa. Bagamat magkaiba na ang kanilang landas, pareho silang natuto mula sa kanilang pinagdaanan. At sa wakas, natapos ang isang yugto ng kanilang buhay. Hindi sa galit,
kundi sa pagpapatawad at muling pagsisimula. Isang maaliwalas na umaga, habang abala si Khalid sa pag-aasikaso ng mga dokumento para sa isang malaking transaksyon sa kanilang negosyo, napansin niyang tila may mali sa mga ulat na dumating mula sa kanilang regional branch sa Pilipinas. May mga hindi tugmang impormasyon at tila may sinasadyang paninira sa kanilang reputasyon. Khalid, sabi ng kanyang assistant, may mga ulat na kumakalat sa social media tungkol sa diumano'y hindi magandang pamamalakad ng kumpanya natin sa Pilipinas. Mukhang sinasadya itong sirain ang pangalan mo. Agad na naging seryoso si Khalid. Pinag-aralan niya ang mga ulat at nakitang ang mga ito ay nagmumula sa peking accounts na konektado sa isang maliit na grupo. Sa pamamagitan ng kanyang koneksyon, natuklasan niya na ang pinagmulan ng intriga ay may kaugnayan sa isang matandang kaibigan ni Jones na dati nang sangkot sa mga malisyosong gawain. Nang ipinaabot ni Khalid ang balita kay Steph, hindi niya maiwasang magulat. Si Jones? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Bakit pa niya kailangang gawin ito? Sa kabila ng pagkakapatid ng kanilang ugnayan, napagtanto ni Steph na ang galit ni Jones ay tila hindi pa rin nawawala. Hindi ito nakontento sa paghingi ng tawad noon at tila ninais na gantihan siya dahil sa pagkakaayos ng kanyang buhay, kasama si Khalid. Siguro, ani Steph, galit pa rin siya dahil nakahanap ako ng bagong buhay. Siguro, iniisip niya na ako ang dahilan ng lahat ng nangyari sa kanya. Sa kanyang tinig, naroon ang timpla ng lungkot at pagkaawa. Ngunit sa halip na matakot o magalit, pinili ni Steph na harapin ang sitwasyon ng may lakas. Agad na kumilos si Khalid at ang kanyang mga abogado upang tugisin ang mga naninira sa kanilang negosyo. Sa tulong ng kanilang mga eksperto sa cybersecurity, natuntun nila ang mga peking account at natuklasan ang koneksyon ng mga ito sa kaibigan ni Jones. Ang kaibigan ni Jones, na ngayon ay kilalang sangkot sa iligal na gawain, ay natukoy bilang utak ng paninira. Sa loob ng ilang linggo, naiayos ng legal na team ni Khalid ang lahat ng gusot. Nagsampa sila ng mga kaso laban sa mga responsable at hindi nagtagal, nahuli ang kaibigan ni Jones at ang kanyang mga kasabwat. Malinis na muling naibalik ang reputasyon ng negosyo ni Khalid at Steph at sa kabila ng intriga, mas lalong lumakas ang kumpanya. Sa gitna ng kaguluhang ito, hindi maiwasang mapagnilayan ni Steph ang sitwasyon. Hindi ko akalaing darating pa rin ito sa ganito. Bulong niya kay Khalid habang sila'y magkasamang nakaupo sa kanilang veranda isang gabi. Pero nagpapasalamat ako na nandyan ka para sa akin. Hinawakan ni Khalid ang kanyang kamay at ngumiti. Steph, hindi ko hahayaan na sirain ng kahit sino ang pinaghirapan nating buhay. Sama-sama nating haharapin ang anumang hamon. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang nagpatibay ng relasyon nila bilang mag-asawa, kundi nagpaalala rin kay Steph ng halaga ng pagpapatawad. Sa kabila ng paninira, pinili niyang patawarin si Jones at ang mga sangkot sa ginawa. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw sa kanya ang kanyang desisyon. Hindi na niya kailangang balikan si Jones. Hindi bilang kaibigan, hindi bilang kakilala, at lalo na hindi bilang bahagi ng kanyang bagong buhay. Ang lahat ng ito ay nagtulak kay Steph na mas lalong yakapin ang kanyang kasalukuyang buhay. Habang tinutulungan niya si Khalid na palaguin ang kanilang negosyo, mas lalo niyang nakita ang kahalagahan ng pagtitiwala, pagmamahal, at pagbangon mula sa nakaraan. Si Khalid, sa kanyang malasakit at determinasyon, ay naging haligi ng isang mas maligaya at mas matatag na buhay. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Steph na ang nakaraan ay mananatili na lamang bahagi ng kanyang kwento. Isang pahina na hindi kailanman mabubura, ngunit hindi na kailangang balikan. Ang kanyang hinaharap ay maliwanag, puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan, at hindi na kailanman maaabot ng anino ng nakaraan. Ang pangalan ni Steph at Khalid ay naging bantog hindi lamang sa kanilang industriya, kundi pati na rin sa komunidad na kanilang kinalakhan. Ang negosyo nilang mag-asawa ay lumago ng husto.
Mula sa simpleng mga proyekto patungo sa malalaking kumpanya na tumutulong hindi lamang sa ekonomiya ng kanilang lugar, kundi pati sa libo-libong manggagawa. Ang bawat empleyado sa kanilang kumpanya ay tinitingala sila, hindi lamang bilang leader, kundi bilang mga taong may malasakit sa kapwa. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng buhay na natutulungan mo. Madalas sabihin ni Khalid tuwing may mga public appearances sila ni Steph. Ang mga salitang ito ay hindi lamang panandaliang inspirasyon. Ito'y kanilang prinsipyo sa negosyo. Naglaan sila ng mga programa para sa edukasyon, pagsasanay, at kabuhayan, lalo na sa mga kababaihan na nawalan ng direksyon sa buhay. Si Steph, na minsang nawalan ng pag-asa sa sarili, ay ngayon naging boses ng mga kababaihan na nasa parehong sitwasyon noon. Sa bawat seminar o pagtitipon na kanyang dinaluhan, ibinahagi niya ang kanyang kwento, kung paano siya bumangon mula sa kahirapan, mula sa isang relasyong puno ng sakit, at mula sa mga hamon na akala niya'y hindi niya malalagpasan. Hindi kailanman huli ang lahat para sa atin, wika niya sa isang pagtitipon na dinaluhan ng mga kababaihang naghahanap ng lakas upang bumangon muli. Ang sakit na naramdaman natin ay hindi dapat maging wakas ng ating kwento. Ito ay simula lamang ng isang mas malakas at mas matagumpay na bersyon ng ating mga sarili. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon sa maraming kababaihan at naging halimbawa siya ng lakas ng loob at determinasyon. Habang abala sina Steph at Khalid sa negosyo, ang kanilang dalawang anak na sina Omar at Amira ay lumaking puno ng pagmamahal at disiplina. Si Omar, na ngayon ay nasa kanyang kabataan, ay sumusunod sa yapak ng kanyang mga magulang sa larangan ng negosyo. Ngunit sa kabila ng kanyang katalinuhan, nananatili siyang mapagpakumbaba, gaya ng palaging ipinapaalala ni na Steph at Khalid. Anak, sabi ni Khalid kay Omar, minsang tinutulungan niya itong maghanda para sa isang presentasyon sa paaralan. Ang yaman ay hindi mahalaga kung hindi mo ito ginagamit para sa kabutihan. Tandaan mo, ang tunay na leader ay hindi lamang marunong mag-utos, kundi marunong ding makinig at magmalasakit. Si Amira naman, na mas bata ngunit puno ng pangarap, ay mahilig sa sining at madalas magpinta. Isang araw, ipinakita niya kay Steph ang isang larawan na ipininta niya. Mama, ito ikaw, sabi ni Amira habang tinuturo ang imahe ng isang babaeng may korona. Ikaw ang reyna ko. Ikaw ang pinakamatapang na tao na kilala ko. Hindi mapigilang mapaluha ni Steph sa mga salita ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, naramdaman niyang nagtagumpay siya hindi lamang bilang isang asawa o negosyante, kundi bilang isang ina. Sa kabila ng kanilang kayamanan, nanatili silang mapagkumbaba. Madalas nilang bisitahin ang mga komunidad na natulungan nila, hindi bilang mga donante kundi bilang kaibigan. Naglaan sila ng oras upang makipag-usap sa mga tao, pakinggan ang kanilang mga kwento, at magbigay ng personal na suporta kung kinakailangan. Hindi nila hinayaan na ang kanilang estado sa buhay ay magtayo ng pader sa pagitan nila at ng iba. Isang araw, habang dumadalaw sila sa isang charity event na kanilang pinangunahan, isang babae ang lumapit kay Steph. Ma'am Steph, sabi nito, salamat po. Dahil sa inyo, nagkaroon ako ng pagkakataong mabigyan ng edukasyon ng aking anak. Isa po siyang scholar sa inyong programa. Ngumiti si Steph, hawak ang kamay ng babae. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, sabi niya. Ikaw ang nagdesisyong kumilos para sa iyong anak. Nandito lang kami upang magbigay ng suporta. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman ni Steph ang muling pagbabalik ng kapanatagan sa kanyang buhay. Wala na ang bigat ng nakaraan, ang sakit ng pagkabigo, at ang takot na minsang bumalot sa kanya. Ang buhay na kanyang natamasa ngayon ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Kasama si Khalid at ang kanilang mga anak, muling naramdaman ni Steph ang tunay na kahulugan ng pamilya.
Ang kanilang tahanan ay puno ng tawanan, pagmamahalan at pag-asa. At habang tinitingnan niya ang kanyang nakaraan, hindi niya maiwasang magpasalamat sa lahat ng sakit at pagsubok na nagbigay daan upang maging mas matatag siya at upang makamtan ang buhay na dati akala niyang imposibleng mangyari.